Mahigit isang linggo simula nang ipatupad ang COMELEC gun ban, umabot na sa 100 ang nahuhuling lumabag dito. At patuloy pa rin nadaragdagan ang bilang ng mga nahuhulihan ng armas at naitatalang insidente ng pamamaril. Makibalita tayo kay Roland Umangay ng GMA Dagupan. Pauwi na ang batang ito kasama ang kanyang kapatid at ama nang lapitan ng dalawang lalaki na nakamotorsiklo sa Balongaw, Pangasinan. Ayon sa pulisya, parehong may takip sa mukha ang mga lalaki. Sa harap mismo ng mga bata, binaril ang kanilang ama. Bigla na lang daw bumulot ng baril, sabi ng bata eh. Tapos itinutok na sa father niya, sa ulo ng father niya, simpido. Saka kinalabit na, pumutok na. Dead on the spot ang biktima. Blanco pa rin ang pulisya sa posibleng motibo sa pagpatay sa lalaki. Namatay rin sa pamamaril ang isang security guard sa Cebu City. Ayon sa pulisya, tinambangan ng 3 lalaki ang biktima na nooy pauwi mula sa trabaho. Personal na alitan daw ang posibleng motibo sa krimen. Sa Pasay City, Iloilo, patay matapos barilin ang isang lalaking nag-amok umano sa isang sayawan. Sospek sa pamamaril ang isang punong barangay na sumuko naman sa pulisya. Ayon sa kanya, di na niya maawat ang lalaki kaya niya ito binaril. Arestado naman ang 3 lalaki matapos mahulihan ng 2 baril at mga bala sa checkpoint sa Pototan, Iloilo. Nadiskubreng sospek sa pananaksak ang 2 sa mga lalaki. Inamin ng mga sospek na patakas na sana sila ng maharang ng mga pulis. Tumanggi silang humarap sa media. Sa tala ng PNP Region 6, 19 na gun owners ang nahuli sa Western Visayas simula nang ipatupad ang COMELEC gun ban noong January 13. 100 naman ang naaresto sa buong bansa. Kabilang dito ang 4 na nagtatrabaho sa gobyerno at isang empleyado ng Armed Forces of the Philippines. Halos 70 na ang nasabat na baril. May mga nakumpiska na ring air guns, granada at mga patalim na sakop din ng gun ban. Roland Umangay, Nagbabalita, Pilipinas.